Sa ibang balita, may sariling investigasyon din na ginagawa ang sangay ng hudikatura hinggil sa umano'y judge na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ngayong linggo ay posibleng simulan na ng mga otoridad ang pagsuyod sa Taal Lake kung saan sinasabing dinala ang mga biktimang sabungero. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tina-target ng Department of Justice na masimulan na ang paghahanap ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake ngayong linggo. Base nga kasi sa isa sa mga sospek na si alias Totoy na itinapon umano ang katawan ng mga sabungero sa Taal Lake na nakatali sa sandbag. We want to map it out and look at the conditions so we can plan how to go about it. Posible naman anyang simulan ng paghahanap sa mga biktima sa isang fish pond lease na pagmamay-ari ng isa sa mga sospek. Magsisilbing ground zero ito sa kanilang paghahanap. Merong fish pond lease yung isang suspect na tinutukoy natin. Ayun ang ating ground zero natin. Handa namang tumulong ang National Bureau of Investigation sa paghahanap, lalo na pagdating sa forensic investigation. Anytime na patawag kami, we will support. No? Sabi ko nga, pinagyayabang ko nga, we have forensic expertise on the matter, DNA, lie detection, whatever. Kung anong gustong ipa-assist sa amin, kung anong gustong itulong namin ay ibibigay namin. Sa ngayon naman, hinihintay pa ng DOJ ang sagot ng Japan hinggil sa hiling nilang remote operating vehicles o ROVs na makakatulong din sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. We just wrote the letter last week. So we expect a reply anytime this week. Samantala, iniimbestigahan na rin naman ng Korte Suprema ang umano'y isang judge na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Kinumpirma ni Remulla na isa ito sa napag-usapan nila ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Iimbestigahan na siya ng Supreme Court. Hindi naman sila balit sibuyas. They're very sensitive about what should be done to improve our justice system. And that's what we've been agreeing on since we started 3 years ago with the Justice Sector Coordinating Council. Wala pa namang komento ang mismong Korte Suprema hinggil sa investigasyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.